Hi guys! Welcome back to my channel, and in such a long time, so I really miss your smile. Wow! Oh, kidding aside, it's been such a long time since I last had my vlog, di ba? Maraming naging ganap sa ating buhay, so hindi tayo nakapag-vlog. So hopefully, sa mga susunod na araw, tignan natin, depende sa pagsapi ng sipag sa akin. So, if this is your first time to visit my channel, please share, like, and subscribe kung medyo naibigan mo yung aking mga sinishare. Tapos, doon naman sa mga nakasubscribe pa rin up to this very moment, kahit wala akong masyadong upload, kahit wala akong masyadong update sa mga ganap-ganap ko sa buhay, thank you very much for staying connected. So, what are we up to for today's video? I just feel like parang gusto ko nang bumalik sa pagbablog kasi parang naboboard ako. No, I'm sorry. Na-busy lang talaga ako ng mga nakaraan. Tapos marami rin ganap sa buhay talaga. Tapos yung pinaka-reason ko talaga bakit hindi ako nakakapag-vlog kasi parang nawalan ako ng interest or ng gana. Dahil din sa samot-sari na yun eh. Yung talagang, ngayon ko lang ito i-share. Kasi tuwing may i-upload akong vlog, tapos parang maayos-ayos yung views, parang mayroong nangyayaring something sa buhay ko. Or sa mga malapit sa akin. Kaya, sabi ko, stop muna siguro ako kasi parang hindi masyadong maganda yung itinatakbo ng mga pangyayari. Or parang paranoid lang ako kasi nung tinutuloy-tuloy ko, pag-vlog, maayos yung mga views. Yung una, na-stroke yung tatay ko, last year yun. So hindi ko muna siya pinansin. Sige, vlog pa rin ako. Then after that, nagkaroon na naman ng problema yung mother-in-law ko. Tapos na ICU for like 1 month. Yung ganon. Tapos naisip ko, hala, bakit ganon? Yung success ba? Hindi pa naman talaga ako successful sa YouTube, di ba? Kung sabihin natin yung mga compared din sa talaga, milyones talaga yung pumapasok sa kanilang views. Sa akin di naman eh, pero parang may kapalit na kaagad. Yung ganun yung nagiging thinking ko. Kaya, suddenly, I stop. O nag-post lang ako. Tapos, pinagnilay-nilayan ko syempre mga bagay-bagay, mga ganap-ganap ba sa buhay. Yun nga yung nangyari sa akin last year. Tapos, syempre, nagsischooling din ako noon. Daming ganap talaga. So, mix of so many reasons na yung nag-post ako sa YouTube. Pero hindi naman ako nawawala as content creator kasi I have Facebook pages na hindi ko na nga napupuntahan yung iba. So yun, ay medyo mahaba-habang paliwanag. For today's video, ano lang tayo, kumustahan, what's up na ba sa buhay. Ito pa naman, lumalaban, naghahanap buhay para mabuhay. Yun talaga naman ang totoo, di ba? Gahanap buhay para mabuhay at para sa mga mahal sa buhay. O para sa buhay sa kabuuan. Kagaya ng alam ng iba, early part ng taon na to, I lost my father. We are still on the grieving process kasi hindi naman talaga yung madali. Pero at least ngayon, I'm able to talk about it na hindi na ako talagang naiiyak. Though may moments pa rin na pagka, yung biglaan talaga na may narinig kang awit, may nakita kang something, yun, doon ako lang na naiiyak. Tsaka, tinuring ko na lang nga siyang normal na bahagi ng buhay ko. All of a sudden, yun, may iyak ka na lang. Tapos, yung pagpo-post ko sa Facebook, it helps a lot. Kahit sabihin pa ng iba na, medyo ilang buwan nang nawawala, bakit parang hindi pa rin? Ay, hindi na lang po ako magko-comment dyan. Subukan nyo na lang muna, tapos saka tayo mag-usap, no? So far, it's
going by. Yun. Tapos, yung recent nating ganap, sa awa ng Diyos, nakatapos ng kolehiyo yung aming panganay. So, by God's grace, wow, pag ilulook back mo, 4 years na yon. Siyempre, yung hindi naman tayo well off when it comes to finances. Talagang habang nagpapaaral, lahat naman ng nakakausap ko, sinasabi nila, mahirap talagang magpaaral. Kaya pagka natatapos talaga yung 8 semesters, pare-parehong graduation graduation ng estudyante, tapos graduation din ng parents. Kaya, yun, sinicelebrate talaga. Okay, so what else? Siyempre, yung nagsiserve pa rin. Nagsiserve pa rin tayo sa 2 church. Bakit ang dami-dami? Kasi napakarami natin hinihingi, napakarami natin ipinagdarasal. Kaya dapat marami din tayong service at pagbabalik para kay God. Okay, another thing pala, I lost my phone. Ay! Alam niyo, hindi ko na yun masyadong ininda talaga yung value ng phone. Ang ininda ko talaga yung laman ng phone. Kasi hindi ako ready. Wala akong masyadong backup. Kaya may mga videos ako doon na for process pa sana. Mga moments namin sa Cebu and other unedited videos nandun pa. Meron na din mga edited na hindi ko lang siya ma-upload. So yun yung nakakapagpasakit na aking kalooban na talaga namang I believe na may honesty pa rin. Pero sad to say, ang nakadampot ng phone ko ay makakailangan niya. Hindi niya na tinignan yung honesty. So okay na. Wala na kasing masasakit pa sa loss ng tatay ko. Kaya hindi ko na rin masyadong inintindi. Pero maasa ako na mababalik up to this moment nga minsan naisip ko, how if bigla na lang nasiksik lang pala yun sa upuan ng bus. Mga ganon, hopeful and wishful thinking. Kaya lang, ay, ewan ko, tignan na lang natin. Tapos, ang maganda dun, kakatapos ko lang siyang bayaran ng Feb. Tapos, after how many weeks na wala na? Oh my God. So, yun. Nawala nga yung phone. Nawala yung tatay ko, nawala yung phone ko. Sabi ng isa kong anak, it's a way daw for me to move on. Pakawalan ko yung mga hindi masyadong magandang alaala na nakalagay dun sa phone. Anyway, so yun. Ano pa? Siguro pwede ko na itong sabihin sa inyo, no? Pwede ko nang i-open to. Na noong na, sana ito yung hinintay ng mga, inuunahan kasi ako na mag-broadcast nito. So, I applied as department head. Kasi gusto ko rin naman ng step up sa work. So, last year, nag-apply ako as department head. Head 3. Ayoko siyang ipagkalat. Kasi unang-una, ayoko namang mga bantay ng bantay na, kumusta? Nakapasok ka na, yung gano'n. So, at least kung ano man yung mangyari sa application ko, ako lang nakakalam. Kasi minsan yung mga tao mas harsh pa. Diba? Kaya ayoko na ng ganun. Buti nga, mga ganyan. Hindi naman naaalis yun. So, anong nangyari doon sa application ko? Ang item kasi isa lang. So, yung process ng application, tindi. So, sinubukan lang naman natin kasi lagi namang sinasabi, subok. Sabi ng isa kong co-worker before na mag-apply ka lang. Kasi lagi nilang sinasabi sa akin, mag-apply ka na ng MT. Sabi ko lagi, God's time. O paano ma-support ni Lord yung time niya kung ikaw hindi ka kumikilos? So, kumilos naman ako, di ba? 17 yata kami nag-apply, 17 sa paper evaluation, 17. Tapos yung item, isa lang. Saya-saya, di ba? Ang tagal din ng process talaga. Paper evaluation, talagang gigisahin kayo doon, paano yung mga papeles na meron ka. Yung ginamit sa amin is DepEd Order number 7 na guidelines. Hindi pa karaming dapat i-accomplish. Halimbawa, naging speaker ka. So,
hindi lang pwedeng certificate lang meron ka. But you have the slide deck, you have the certificate, and then you have the memo, kung memorandize man niya. Kahit saan tambak yung mga resource speaker papers ko, so wala, hindi nagkaka-points. So to make the story short, after the paper evaluation, i-email kami, it's a short list na 5 lang papasok sa shortlisted, yun, 5 lang. So luckily, after how many weeks of waiting, parang umabot din ng 2 buwan, nasama naman tayo sa 5. Di ba? Accomplishment na rin yun kahit papaano. Tapos nag-antay uli ng how many weeks for the final interview. At yun nga, dahil mag-isa pa lang yung item, hindi sa atin napunta yun. So inisip ko na lang, God has a better plan for me. Tapos syempre nagtanong ka, oh my God, Lord, I prepared something like this and that. I prayed in Divine Mercy, I prayed in Lasalet, I prayed in Ma'am, mga ganyan-ganyan. Syempre, diba, bilang tao, Lord, saan ako doon nagkulang, mga ganyan. But, nung July 6, isinimba ko yung isa kong anak sa Lasalet. So, ito na yung sagot ni Lord sa mga ganun kong tanong. Sabi ni Father Fidel, kayo ba ay may mga pinagdadasal na baka mabili na ganito, ma-promote kayo sa trabaho, etc. etc. Basta nandun yung ma-promote sa trabaho. Tapos, connection mo na kaagad, Lord, nandyan ka. Parang papunta ako doon. Pero nagsiserve pa rin naman ako. Medyo nag-ano lang ako. Hindi rin naman ako nagtampo, nagtatanong lang din ako. Kasi I prayed for it na. So, hindi lahat ng pinagdadasal natin ay agad-agad makukuha natin. Yun ang lesson. At saka kung magtatampo ka at questionin mo ang existence ng Lord sa buhay mo at yung kanyang mga kayang gawin para sa'yo, yun bang promotion ang kabuuan ng buhay mo? Wow! Yun ang tanong sa ni Father Fidel. Theoretical question lang naman yun. Siyempre, that's something that I need to reflect. Oo nga naman. Kaya nasabi ko na lang, Father Fidel, nagsimba lang ang anak ko, isinimba ko lang eh. Bakit naman ganyan yung mga homilies? Sa isip ko lang yun, syempre. Kaya, sa ngayon, after what had happened, sinasabi ko na lang sa sarili ko na I'm just going to go with the flow, embrace the uncertainties. Kasi parang, kung para sa'yo, nakaplano na yun. Sige, magdadasal ka pa rin, pero just go with the flow. Come what may, di ba? Wala nang masyadong asa-asa at, how do you call this? Yung parang, nakafix yung utak mo na, ito na talaga dapat. O, hindi siya ganun. So, parang, yun yung naging lesson ko. Mula dun sa pagkawala ng tatay ko, I prayed. Oo, nagdasal tayo, pero hindi pa rin yung dasal natin yung nangyari, di ba? Kasi, may kalooban ng Panginoon. Tapos nawala yung phone ko na, my God, bakit naman? Diba? Tapos, yun nga, promotion na hindi pa tayo pinapalad hanggang sa ngayon. Maraming lessons. Yung sinabi ni Father Fidel, yung bang promotion na kabuuan ng buhay mo? Ay, oo nga naman, I have a family. Wala akong masyadong pera, pero good health, di ba? It's the best wealth that we can have. Marami pa na hindi na lang natin dito dapat isa-isahin. Ganon din po kayo kung may mga hinihiling kayo sa buhay, kung may mga nawala man po sa inyo, o hindi maaalis na maging masakit, pero tignan natin kung ano yung leksyon na gustong ituro sa atin sa mga pagsubok na yan. And yun nga, let us embrace uncertainties. Kasi parang mas exciting yung you're just, sige, amaze me or surprise me for those dreams that are yet to unfold. So, pag nagkatotoo, wow, that's great. Kung hindi nangyayari, wow, I have to learn something. And life is always a learning process naman, diba? We should never stop learning, or else paano na lang, stagnant na, di ba?
So dahil ang haba-haba na nito, kasi talaga ang dami kong kwento sa inyo. So almost 20 minutes na ako, di ba? So sa ngayon, hanggang dito na lang muna, and that's my life update. Just continue to serve, and praise the Lord. Yung nga, lahat ng nangyayari sa buhay natin ay may leksyon na itinuturo na gagamit natin as we go along with our lives. Alright guys, thank you very much for staying connected. Thank you so much sa Pakiti Update. And hopefully, I can create some more vlogs for this year. And I'll see you again next time. Please like, share, subscribe, and hit that bell for future vlogs. God bless us all.